Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. So help me God. Lunes, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang prosecution na makuha ang Bank, Tax at Anti-Money Laundering Council records ng Vice Presidente ng kanyang asawang si Manasseh Manscarpio at ng mga negosyong inuugnay sa kanila. Kaugnay ito ng Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Bago ito, nagkaroon ng oral arguments tungkol sa legalidad ng subpoena at dito nag-shine si House Prosecutor Chel Jokno kahit pa naghalinhinan yung magkapatid na Cayetano na nag-tag team uli para gisahin siya at harangin ng subpoena. Ginamit din ng mag-ate yung dati ng argumento ng defense na fishing expedition daw ang nangyayari at wala naman daw talagang ebidensya laban sa Vice Presidente. Si Pia Cayetano ginamit pa yung 1967 ruling na Stonehill vs. Jokno na nagbawal sa mga general search warrants. Ang Jokno na involved dito ay ang tatay lang naman ni Chel Jokno, kaya hindi nakapagtataka na pamilyar dito si Congressman Chel Jokno na naging law dean ng De La Salle University at ilang beses nang humarap sa oral argument sa Korte Suprema. Ang problema lang po dito kay Senator Pia Cayetano, by the way, kumusta na po kayo? Doon po kasi sa desisyon sa Stonehill versus Jokno, ang pinag-uusapan po doon ay search warrant. Dito po sa impeachment trial, ang pinag-uusapan po subpoena. Magkaiba po yun. Take note warrant ito ha. Subpoena naman ang pinag-uusapan natin. Alam ko po yun. Pero I'm pointing it out kasi ang magiging tanong ko later on is kung relevant ito sa kaso. Okay? Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. At obvious naman ang panghaharang lang talaga ang layunin ng depensa. Remember, binabanatan nila ang House impeachment hearing dati dahil naging mini trial daw ito. Pero ngayon may trial na, bawal ang subpoena. Ang hirap talaga lumugar, no? Pag DDS ang reasoning. Tinawag ni House Prosecutor Chel Jokno ang ruling na tagumpay para sa sambayan ng Pilipino. Ayon sa kanya, layunin lamang ng prosecution na makita ang buong katotohanan tungkol sa financial transactions ng Vice Presidente. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Nagkaroon naman ng iringan sa simula ng pagdinig noong Lunes dahil muling ginamit ng ilang senator judges sa impeachment court upang talakayin ang kani-kanilang personal na issues o reklamo. Nagpakita si Senator Robin Hood Padilla ng dokumento nagpapatunay di umano na nakapaghain siya ng counter affidavit sa investigasyon ng ombudsman tungkol sa pagtulong niya umano sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Pero sinita siya ni Senator Erwin Tulfo. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Rumesbak naman si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Dito na humirit si Senator Tito Soto. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
Kaya inutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ang mga usaping walang kaugnayan sa articles of impeachment dapat talakayin na lamang pagbalik ng Senado sa regular legislative sessions. Martes, Day 8 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ng prosecution ang ikatlo at huling testigo nito sa Article 4, si NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Matibag, hindi simpleng political statement ang banta umano ng Vice Presidente laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa NBI, bahagi ito ng isang planong pagpatay at maituturing na banta sa national security. Ipinaliwanag ni Matibag na gumawa ang NBI ng Special Task Force sa ilalim ng Administrative Order No. 11 upang imbestigahan ang mga pahayag ni Duterte. Ipinakita rin ng prosecution ang magkahiwalay na video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte at Vice President Sara Duterte. Agad ding uminit ang proceedings nang subukang basahin ni Matibag ang bahagi na affidavit ni Arturo Las Cañas, ang self-confessed Davao Death Squad hitman at isa sa mga pangunahing testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas, and on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy, and there's a subscription and sworn to portion thereof, but it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Sa affidavit, sinabi ni Las Cañas na si Sara Duterte, na nooy mayor pa ng Davao City, ang nag-utos di umano na ilibing sa Laod Quarry Site ang mga drug addict at pusher. Inungkat din ng defense ang posibleng conflict of interest. Ang asawa kasi ni Matibag na si Representative Ann Matibag ng San Pedro ay isa sa mga nag-endorso ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pero ayon sa NBI Director, hiwalay ang trabaho ng kanyang asawa bilang mambabatas sa kanyang tungkulin bilang tagapamuno ng NBI. My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice, the prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation. Ginamit din binluan ng trust rating ng Vice Presidente upang questionin kung may betrayal of public trust nga ba. Alam niyo po, survey yan. And all of us know, or for the information of the public, a survey is just a snapshot of something. It doesn't necessarily follow na yung survey na yan is kumbaga nakataga na sa bato. Sa day 9 ng impeachment trial, ipinagpatuloy ng defense ang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Pero mukhang nakasama pa yung ilang pagtatanong ng depensa. Gusto kasing palabasin ni Attorney Mark Binluan na bias ng NBI at hindi parehas ang trato nito sa mga umunay security threat sa Presidente at sa Vice Presidente. Sinubukan palabasin ni Binluan na walang krimen na mapatunayan ng NBI. Kaya tinanong nito kung magpa-file din ba ng impeachment ang NBI kapag napatunayan ang betrayal of public trust. Are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara? Oh, thank you for that question. Dito mukhang nakahanap pa ng opening si Director Matibag. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor.
Sa puntong ito, mukhang nagpanik si Attorney Mark Pinluan at sinubukang ipa-strike off the record ang sagot ni Matibag. His answer already contains conclusions of fact and law, and may we ask Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask Your Honor that it be stricken off the record, Your Honor? Pero huli na ang lahat. Can we get the ruling, Your The Honor? motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records. That was his answer, counsel. However, interpretative it may seem with respect to the law, since the witness was qualified yesterday as not only being the NBI director, but also engaged in the legal profession for decades and is in fact a former law dean. Let that remain in the records for the consideration of the senator judges. Matapos ang cross-examination, hindi na nagsagawa ng redirect ang prosecution. Wala nang recross ang defense. Pero nagpatuloy ang pagtatanong ng mga senator judges. Si Senator Raffy Tulfo muling inungkat ang tila magkakaibang pagtrato ng law enforcement sa ordinaryong mamamayan at sa mga makapangyarihang opisyal. Bakit mabilis na inaresto ang isang teacher na nagbanta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero mas maingat kapag vice-presidente ang sangkot? Ayon kay Matibag, natuto na ang NBI sa dating kaso dahil idineklarang illegal ang warrantless arrest. Kaya ngayon, case build-up muna sila, saka magsasampa ng kaso at korte na ang maglalabas ng warrant. Bumida rin si Senator Robin Hood Padilla na muli na naman nag-abogado para sa vice-presidente. Ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito. I was interrupted. May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge. So tinapos na ng prosecution ang presentasyon nito para sa Article 4 at ayon sa impeachment court, ahead of schedule ang proceedings. Sa susunod na yugto, lilipat na ang prosecution sa iba pang articles of impeachment at mas magiging sentro na ang financial records, confidential funds at iba pang aligasyon laban sa vice-presidente. Reminder lang ha, walang trial sa July 27 at 28 dahil may SONA at magbubukas na muli ang Kongreso. Magpapatuloy ito sa July 29 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Simula August, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, magkakasunod na insidente sa West Philippine Sea ang nakapagpataas na naman ng tensyon dito ngayong linggo at nangyari ito sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. Noong Lunes, hinaras ng China Coast Guard ang mga tauhan ng Philippine Navy na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, labag sa batas ang paglapit ng isang rigid hull inflatable boat mula sa China Coast Guard. May 8 Chinese personnel na sakay nito. Isang miyembro ng Philippine Navy ang nasugatan sa ulo matapos itong pagpupukpukin ng kahoy ng China Coast Guard. Nasira rin ng rubber boat ng Pilipinas. Ito po yung mahalagang tandaan. Nangyari po ito sa ating exclusive economic zone, meaning sa ating po mismong bakuran. Wala pong karapatan dyan ng China. At ayon po dun sa 2016 arbitral ruling, ang Ayungin Shoal po sa atin. Dapat po maliwanag yan. Sovereign means superior, exclusive to that of any other country. Kasi EEZ natin, exclusive exclusive economic zone natin yan eh. Pero
pinako natin sarili natin na hindi tayo pwede pumunta doon without notifying China. May final decision na tayo, arbitral award. Pero binuksan natin ulit na pag-usapan ulit yung final na. Bakit natin gagawin? Parang hinampas natin sarili natin sa malaking pader. Ang tingin ko, yung pinasok nila yung issue lately, no, pumasok sila sa Lagoon eh. Kaya nag-react yung ating mga Marines doon eh. That is already a probe. Tinitingnan na nila kung anong reaction natin. That's already probing. Tinetest na nila. They could take over anytime. Dahil dito ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambassador ng China. Pero hindi doon tumigil ang agresyon ng China. Nitong Webes, habang nagsasagawa ng humanitarian mission ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc, gumamit uli ng water cannon at dangerous maneuvers ang China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Commodore J. Tariela, itinuloy ng Pilipinas ang operasyon sa kabila ng tinawag niyang illegal, coercive, and aggressive actions ng China Coast Guard. Lumabag umano ang mga manoobrang ito sa international regulations for preventing collisions at sea. Iginit naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na walang kredibilidad ang paliwanag ng China na may construction activity sa BRP Sierra Madre. Talaga, hindi dapat nila pakialaman yun. No? Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Nangiinimbento nila yung enkwentro eh. Inisplice nila. Paano pa tayo maniniwala dyan sinasabi niyan? Tinawag ni US Secretary of State Marco Rubio na dumadalo ngayon sa ASEAN meeting sa Maynila na disturbing ang pinakahuling water cannon incident sa Bajo de Masinloc. And what's happened with the Philippines, obviously we saw that too. The whole world saw it, and it's disturbing, and these challenges and these claims of sovereignty over territory are a growing challenge. That's why we continue to reiterate our commitment to our treaty partners, but also our commitment to freedom of navigation. Nakita sa Maynila sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. All the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the Code of Conduct between ASEAN and China on the South China Sea. Huwebes nag-usap sa telepono si President Marcos at US President Donald Trump at nangako si Trump na babanggitin niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito po yung mga tema ng mga balitang tinalakay po natin ngayong linggo. Dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, accountability. Dito naman po sa West Philippine Sea, pagtatanggol sa ating karapatan laban po dito sa mga ginagawa ng China. Sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, importante po na manaig ang katotohanan, whether sa courtroom o sa gitna po ng karagatan. Kaya lagi pong tatandaan, facts first. Ako po si Christian Esguera.